GCash, hindi na nga ba talaga safe gamitin? So neto nga mga nakarang araw, sobrang dami yung lumalabas na issue about dito sa GCash. Na meron nga daw silang bagong update na tinatawag nila na GCash Protect. At isa nga daw ito sa ginagamit na pangi-scam ng mga scammer. At ganun din, marami din ako nakita na mga na-scam at nawala ng pera. Na meron nga daw nakapag-access ng mga account nila. So paano nga ba nangyari yun? So iisa-isay natin lahat ng mga issue na yan. So unahin muna natin dito sa bagong update ng GCash na GCash Protect, na kung saan etong ang GCash is meron silang bagong feature, magkakaroon ng parang insurance yung isesend mong pera. So kapag ka magsisend ka ng pera sa ibang GCash user, meron na setting doon sa baba. At etong GCash Protect, meron mo siyang charge na 30 pesos para nga doon sa insurance. Pwede mo nga daw mabawi or pwede mo i-refund kung ano man yung na-send mo within 30 days if ever man na ma-scam ka. Like for example, umorder ka ng damit online or umorder ka ng product at binayaran mo online, tapos wala ka naman na-receive na item. Okay? Tapos bigla kang blinak. So isa yun sa mga nako-covered netong GCash Protect, na kung saan kailangan mo lang i-save yung screenshot at kailangan mo lang daw magpa-police report, kailangan mo lang mag-submit kay GCash ng mga evidence para nga ma-refund nila etong pera na sinend mo dahil nga na-scam ka. At yun nga daw yung purpose na itong GCash Protect, para iwas scam. At sa kasamang palad nga mga kaibigan, na ang purpose dapat nito is para hindi ka ma-scam. Pero isa pala to sa mga naging way ng mga scammer para mas lalong makapag-scam pa. So paano nangyari yon? So kagaya na lang na itong post na to. Ayan, sabi niya, FYI sa lahat na nagpapakash out sa GCash, I no longer accepting payment na may ganito. Why? Kasi pwede ma-refund ng pera nyo using GCash Protect and it's not fair. Anyone na mag-send to me with GCash Protect, I will not consider your transactions. Wait for 30 days to get your money, or you can do action suspend your GCash Protect on your account. Sorry but I just being careful, hirap kumayo tapos maloloko lang. Okay? So eto usual yung ginagawa ng mga scammer. So ang dinadali nila is yung mga nagka-cash in and cash out ng mga tindahan. So, gabi na yon 11 or magto-12, nung may humabol na mag-Gcash. Kinabukasan, nung ginamit ko yung Gcash na yun, hindi ko pa rin siya mabuksan. So, nag-try akong mag-report. And dun sa reply niya, nagamit yung account ko sa pang-i-scam, sa madaling salita. Ni-report ako. Sabi na si Gcash na mag-send na ako nung katunayan na ako may-ari ng SIM card, nakapag-send na ako. Nung napasa ko na yung kailangan ni Gcash is hindi ko pa din nakuha. Kahabol daw yung complainant na magpasa ng police report. GCash Protect nila. Lalagyan nila ng GCash Protect, tapos after nila makuha yung pera, i-refund nila or i-report nila kay GCash na in-scam sila. So ang ending, kung nagpa-cash out siya ng 10k, nakuha niya yung 10k, tapos na-refund pa yung 10k niya, so parang meron siyang 20k at nabawasan naman doon sa tindahan, nagka-cash in cash out. So yun yung nagiging problema dito sa GCash Protect. So, imbis na maging protection siya para sa mga scammer, naging way pa ng mga scammer para makapag-scam pa. And it serve as a lesson mga kaibigan, at maging maingat kayo, and kagaya din nito, na hindi na nga daw sila tatanggap nung may GCash Protect dahil scam nga daw, pwede sila ma-scam. Pag-iingat lang. So ayun, maayos pa nila itong sistema na to. So nagiging unfair nga naman dun sa isa kung i-report siya na scammer, kung hindi naman siya scammer, tas mababawasan yung balance niya. Okay? And eto naman, another issue na na-scam din dito sa GCash. So, hindi naman to about dun sa GCash Protect. So, eto naman is mga nababawasan yung balance daw nila or meron na kapag-access dun sa account nila kahit walang permiso nila. So, kagaya na lamang neto, ayan, may nabawas daw sa kanya na 2,299 payment sa Shopee Pay. Which is wala naman daw siyang ino-order. Bakit nga naman daw ganon? So maraming paraan na itong mga scammer na to para ma-access nga itong GCash account mo. Kagaya nga naman nito, mayroon mga nagte-text. So isa rin to sa mga way nila ng pang-scam. At pag clinic mo nga yan mga kaibigan, so manghihingi sila ng mga information and may mga OTP ilalagay ka. And then yon yung magiging way para ma-access nila yung account mo at bubuksan nila yung GCash mo. So maging maingat kayo mga kaibigan sa pagpipindot nyo ng mga link online. Okay? Dahil hindi nyo sure na baka yung link na yon is, ayun nga, scam.
So, eto din, no? Sabi niya, paano po kaya ma-refund yung laman ng Gcash ko? Na-open yung link, tapos naubos laman ng Gcash ko. Okay, and then eto, isa rin to na na-scam, ayan. Any advice if ano pwede gawin na scam ako almost 30k, nag-bank transfer to Gcash, tsaka Gcash to Gcash, same number dyan pinasend, okay? So, eto din, isa din dito, 2,000 pesos naman, no? January 17, 2024. Sabi niya, not safe ka Gcash, na hack umay. Okay, so ang dami na i-scam. So hindi naman siguro ma-hack basta-basta nung hacker or nung scammer yung Gcash nila. Dahil syempre kailangan nun ng password doon and may OTP din. At meron pa ako napanood sa TikTok naman, no, na isa ding way, no, para ma-scam yung Gcash mo is through online casinos. Okay? So napakadami ng mga gumagamit or naglalaro dito sa mga online casino na to. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, meron nudong cash in, di ba? And meron din sila dong mga iba't ibang payment channels. May Gcash, may Maya. And kung mapapansin nyo, may mga links doon na kapag clinic nyo, meron nudong parang Gcash, no? Tapos ilalagay mo yung number mo, ilalagay mo yung password mo. Tapos merong OTP, ilalagay mo rin yung OTP. Tapos magugulat ka, meron pang another Gcash, no? May another na magbubukas pa uli na Gcash. Tapos i-enter mo uli. So, isa yon mga kaibigan sa way at tinatawag ko yun mga kaibigan na phishing. Okay? Phishing scam. Na kung saan itong mga scammers gumagawa sila ng fake na website na kung saan kamukha din ng Gcash. Yung akala nyo legit na Gcash talaga dahil may Gcash logo, ilalagay nyo yung number, ilalagay nyo yung OTP. So para siyang legit na Gcash. At pag nakita nyo yung link dun sa taas, no, dun sa address bar, iba yung parang XYZ ganto ganyan. Ibig sabihin nun, phishing scam or gawa-gawa lang yung website na yun para i-enter mo yung information mo. At sa ganung way nga mga kaibigan, syempre dahil nga na-enter mo yung information mo at yung OTP, possible na ma-open nila yung Gcash mo at magugulat ka may magte-text sa'yo kung naglalaro ka ng mga online casino, no? A device is linking to your account. Okay? Ibig sabihin nun, ina-access nila or ina-hack na nila itong Gcash mo dahil nga nagbigay ka ng information sa fake website nila. So kagaya nun mga kaibigan, no, mag-ingat po tayo at maging alert tayo sa mga pinipindot nyo online. Pagbibigay nyo ng information at tignan nyo mabuti, suriin nyo mabuti kung legit ba yon. Dahil baka yun na yung way ng mga scammer para ma-scam ka. Okay? At kung maaari, no, wag nyo ilalagay lahat ng pera nyo dun sa Gcash. Gaya nga ng sabi, no, don't put all your eggs in one basket. Okay? So kung meron ka kunwari sabihin na natin 1,000,000 or 100,000 o kung magkano man, hati-hatiin mo. At siguro ilagay mo yung iba dun sa mga legit talaga na mga online banking. Ay ng kunwari mga BDO, mga BPI, okay? So wag mo ilagay lahat sa Gcash dahil nga naman kapag ka na-scam yan, ubos ang pera mo, ubos ang savings mo. So yun lang mga kaibigan, na yun pa, nakatulong tong video na to at kung nagustuhan mo nga tong video na to, so pwede ka mag-subscribe dyan sa baba at pwede mo rin i-follow yung page natin sa Facebook, Papa Ray. Yan, nag-upload din tayo ng mga videos dyan kung sakali man na nagpe-Facebook at ayaw mo man mag-YouTube. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Alright, peace.